Quinn, sino ba mga kasama natin dito ngayon? So we have here Sir Pepo and then partner niya si Prof. Bart. Of Bart. Brian Bartolome, chapter head of DefTech Green Hills Dojo Garage and head coach. Actually, professor siya. Ako coach. Anong pinagkain mo nun? Okay, so... Professor, black belt. Coach, brown belt, to blue belt, pababa. Oh, yun yung distinction. Ayun, kanina, nasample lang kami ng brown belt eh. Pero ginajab-jab lang tayo kanina eh. So, ayun pala, matanong ko lang pala, since nandito rin tayo, kailan nag-start itong DefTech Green Hills? And bakit nyo sinimulan dito? Or ba't nyo naisip na dito maglagay ng chapter sa lugar na to? Okay, nagsimula siya last year, 2023. Actually, hindi pa ito yung original eh. Ang original namin dito sa Connecticut, sa tabi. Lumipat na kayo. Ngayon, after 1 year doon, lumipat kami sa mas malaking pwesto na 2 floors para we can accommodate mas maraming estudyante na anayin natin. So, mas malaki na pala to. Mas malaki na to. Yes. Yung mat area na yan, dati, yan lang yun. Okay. Yung dating gym namin. Ngayon, mas marami ng space. So, meron kayo nung ganyan, tapos meron din parang lounge, tapos meron yung retail area, and then coffee yung shop. mat area dun Mat area sa baba. Coffee shop nila, no? So, dito, sa taas, strictly jiu-jitsu lang or pati yung wrestling, di ba? Meron din wrestling. Actually, lahat. Diyan yung judo, diyan yung wrestling, diyan yung jiu-jitsu. Dati, actually, may gymnastics pa. So, diyan din yun. Pero different professor na. Different coaches, different professors, different teachers. Okay. And then they rent sa inyo. Actually, hindi. In-house lahat yan. Oh, Nice. okay. So, nabanggit na ni Sir Bart. So, ano yung pala dito? Ano yung mga disciplines na meron dito sa gym ninyo aside sa, syempre, jiu-jitsu and judo? We have wrestling. Okay. Yan. Then, hopefully, soon, magkaroon tayo ng boxing. Nice. MMA, magkakaroon din tayo yan. So, may cage. Yeah, hopefully, magawa natin cage yung baba. So, Nice. yan. Makaproduce tayo ng mga fighters natin na mga batang fighters. Tama. Pero being a DefTech gym, we champion the grappling art. Yun ang namin. Yun ang binibida namin, kumbaga. Then eventually transitioning whoever wants to get to MMA and the striking, which is why we need to develop the downstairs. Yung foundation nila yung sa inyo. Tapos mag-branch out sila sa ibang martial art. Yes. Nice. Whoever comes here will learn the grappling arts, particularly the jiu-jitsu. Yun yung talaga. Yun muna yung masterin nila bago sila pumunta sa iba. Yes. Kumbaga yun yung nila, no? Foundation nila. Yeah, foundation. Kasi importante yan, foundation sa martial arts. Dapat hindi mo kaya master lahat yan eh. Correct. Isa-isa muna. Then, you mix it. Pag expert ka na sa isa. Okay. Unti-unti. Yes. Acquiring ng skills one at a time. Acquiring ng skills. Talagang Actually, may nabanggit na rin naman ni Sir Bert. Yun yung na-observe ko kanina eh. So, di ba kasi, kailangan mo ma-master muna yung skills. So, doon pumapasok yung patience eh. So, kanina, yun yung na-observe ko. Sabi ko, hindi dito pwede nagmamadali ka eh. Sa jiu-jitsu, sa first time natin, di ba? Parang, hindi pwede nagmamadali ka kahit alam mo yung technique. Kasi parang kang chess match eh. Parang kailangan yung kamay, hand and, yung foot mo, yung hand coordination, pati yung, kailangan yung utak mo at the moment nandun ka. Hindi ka pwedeng, hindi pwedeng lutang ka. Hindi pwede. Hindi pwedeng lutang ka eh. Mamatay ka pag tama. 1 second, 2 second na nawalan ka ng focus, yari ka na dyan. Tama. Parang ang papatay nga, magpapatalo pa nga sa'yo minsan yung sobrang galing mo eh. Kasi overconfidence, hindi din maganda eh. Yes. Yun. Kasi kahit alam mo yung technique, kasi naririnig ko kanina si coach, parang sinasabihan niya nga yung mga bata kanina na parang, dapat kill na yun eh. Kumbaga, nilaro-laro mo pa. Parang di ba, parang minsan sa buhay, parang minsan pag nasanay na tayo sa isang bagay na ginagawa natin, di ba, parang nagiging complacent na tayo. So, talagang yung life tsaka yung martial arts, talagang win hand in hand. Lifestyle siya actually. Lifestyle. Kung di mo siya
dadalhin through your life. Yung kumbaga, dapat everyday routine mo siya. Para kang nagtatrabaho. Gising ka, punta ka sa gym, uwi ka, isipin mo yung training, natutulog ka na lang, pag-inipan mo pa yung paglabang ka. Umabot na kami sa level na yung jiu-jitsu, pag di kami nag-jiu-jitsu, feeling namin para kaming di naligo. Talaga? Yung parang may kulang. Di ako nakapag-jiu-jitsu. May kulang. Ganon. Parang ikaw lang yung Arvin, di ba? Hindi ka makaalis na hindi nag-i-spray ng pabango eh. Parang ganun lang eh. Kasi parang parang kasama na sa checklist ng pag may gagawin na siya. Lifestyle. Parang pag nag-gym, recently, di ba, parang na-observe mo nga, naging active na ako sa lifestyle ko. Parang kapag rest day, parang kailangan mo pang pilitin yung sarili mo na, dapat wala kang gagawin. Kasi parang gusto mong... Nangangatik kang magbuhat may gusto mong may gawin sa araw na yun. Pero, you really have to give yourself time to heal din, to build yung muscle para makapagpahinga din siya. Para, on the next following days, mas prepared siya na mas banatin. Mas back. So, ganun din sa, sila, sa jiu-jitsu. So, nandun na rin tayo. Matanong ko na rin pala. So, isa-isa na lang. Unahin ko na siguro si Prof na. Unahin natin kasi, black belt na to siya yung mas matagal na nagte-train. Ano yung nag-push sa'yo, sir, na mag-start ka ng jiu-jitsu? Yung totoo, yung commercialize. Wag yung pang-podcast lang. Yung pang-TV friendly na sagot. Ito yung totoo. Kasi, syempre, mga batang 80s tayo eh. So, syempre, nung 80s. Kasi ngayon, makakancel ka na eh. Pag sinunod mo siya eh. Pero uso dati sila Robin Padilla eh, di ba? Dapat astig ka eh, di ba? Bad boy ka, di ba? So, syempre, pag bad boy ka, kailangan panindigan mo yun. Hindi naman pwedeng magsisiga-siga ka, tapos gugulping ka naman, di ba? Tama. So, ngayon, ako kasi, personally, nagsimula ako, boxing. Boxing muna ako. Wala pa naman jiu-jitsu nung bata tayo eh. So, boxing. Gusto ko lamang ako sa suntukan eh. Di ba? So, yun yung totoong rason. Ngayon, kung gagawin natin commercialize, sabihin ko na lang sa disiplina. Yung pang-podcast yan. Pang-podcast yan. Siyempre, dapat disiplina, di ba? Pero, kung sa totoo lang, ba't ako nagganito, gusto kong Robin Padilla na, gusto ko astig ako di ba? Mga practical na lalaki. Tapos gusto ko, pag nagamon ako yung lamang. Tama. Hindi tayo magugulto di ba? Pero, kaya mong panindigan. Pero guys, dahil sa podcast, dahil sa disiplina. Yes. Alam niyo na. Dahil sa disiplina. Cut na lang natin yun. Ikaw naman, Sir Pepo. Ako, yung totoo, yung pang-podcast. Hindi, kasi ako ganun din. Let's face it, batang 80s din ako. Siyempre, uso dati, macho, astig, di ba? Ngayon, pagka ganun ang makaka-cancel ka nga. Toxic masculinity. Doon ako nagsimula. Okay? But hindi yun yung reason kung ba't ako nagtagal. Okay? Ganda nun. Yung first training ko, doon ko na-realize na hindi pala ako macho. Hindi pala ako astig. Nabugbog talaga. As in, yung ego mo mabubugbog. Humbled. Iha-humble ka talaga. Yun yung nagpatagal sa akin. The very next day, bumalik ako sa gym. Sabi ko, wow, wala pala ako ibabat-bat, wala ako ibubuga diba? Kailangan bumalik ako. Tapos yung experience ng jiu-jitsu, yung, di ba na-experience ko kanina na hindi lang siya basta bruskuhan. There's a mental game. Doon ako na-addict. Kaya pabalik-balik hanggang sa yun tuloy-tuloy na ako. Kahit na injured na ako, balik pa rin ako ng balik. Kung ba yung hinahanap-hanap mo? Yes, yung personal development na yun, yung growth yun. Galing, no? Parang mental toughness din talaga ang kailangan natin sa actually kahit tingin ko discipline naman parang ganun nga siya. Actually binabasa ako last time kasi syempre alam ko magpa-podcast tayo ng jiu-jitsu nanonood ako sa YouTube kasi di ba pag titingnan ng iba ang pinakamahirap ma-achieve is yung black belt di ba? Imagine mo, tinatanong ko si Sir kanina 23 years. Guys, 23 years bago niya ma-achieve yung black belt. Hindi yun yung binibili lang yan sa sports shop na belt. Yung trip mo, mabibili mo siya. Or after 5 years, black belt ka. Parang sa iba, ang pinakamahirap is yung ma-achieve talaga black belt. Pero in reality, ang pinakamahirap is yung white belt. Kasi hindi lahat ng tao kaya mag-commit. Yung first day kasi, yung unang-unang pasok mo, parang sabi ko,
kasi noon ko pa gusto talaga. Parang sobrang thankful lang ako sa opportunity. Nung nag-chat siya, sabi niya, bro, baka gusto mo daw si Sir Pepo. Train tayo. Tapos, na rin, tuloy na natin ang podcast. Sabi ko, baka ito na yung calling Kaya, kanina, sabi ko, nag-enjoy ako. Parang pag bumili ako ng, gi, di ba? Pag bumili ako ng gi, kailangan ko na magtuloy-tuloy. Committed na ako. Kaya sabi ko, bibili ako bago umuwi. Parang ako, hanap ako mas malapit sa amin. Tuloy-tuloy na. Kasi parang may binili ka na, nabawas na sa bank account mo. May nawala na sa'yo. So, kailangan meron nang bumalik sa'yo. Kaya kailangan tuloy-tuloy mo na. Ganun yung gusto mo atang i-point out na correct. Kaya ka may binibili para masimulan mo. Parang yung dipping your toes sa water. Not just to test it. Para alam mo yung kung ano yung feeling and ano yung gusto mong makuha dun sa isang bagay na yan. Correct. Saka alam mo naman, di ba, pare-parehas naman tayo. Siyempre, somehow, business din kasi ito So, anong kailangan natin sa business? Siyempre, di ba, commitment. So, ako kasi ganun akong tipo ng tao na gusto ko pag may nasimulan ako, magko-commit ako doon. Hindi man 100% agad, pero gusto ko yung yung... Go for the finish. Go for the finish. Sabi nga ni, go for the kill Yun yung term ganina. Tapos, consistently mo siya gagawin. So, yun yung sunod kita tanong actually kina prof tsaka kay coach na paano nyo, sir, nare-relate yung jiu-jitsu sa day-to-day life natin? Sa inyo, lalo sa inyo parehas. Nice question. Ano natutulong niya sa inyo? Maliban nice sa sa physical na, kasi given na yun ma-exercise. Ayun. Okay. Yung ako kasi, ito yan. May anak na ako, 2 Pareho nag-jiu-jitsu. Ngayon, ako... Pati asawa niya. Pati asawa ko. Purple belt. Lahat. Si MC. So ngayon, ako rin kasi nagtuturo sa mga bata. Ako lang nag-handle ng kids talaga. So like sinasabi ko sa mga bata, lahat ng nangyayari sa buhay ko, habang buhay ko for 23 years, lahat yan related yan sa jiu-jitsu. Nangyari, simpleng break ka nga ng girlfriend mo. Iyak ka, malulungkot ka, magiinom ka. May masihira pa ba sa jiu-jitsu? Ito, binubugbog ako araw-araw dito So, yung depression mo, wala ko yan. Diba? O ngayon, trabaho. Bullshit ka sa boss mo. Diba? Gusto mo gulpin. Deep inside, diba? So ngayon, kaya mag-aral kang jiu-jitsu para magulpi mo yung boss mo. Ngayon, punta ka sa gym. Bugbugin mo teammates mo. Doon mo ibabawi. Doon mo babawi. Paglabas mo sa gym, kalmado ka na naman. Diba? Kasi doon, legal mo gawin. Pwede. Ito na lang, simple lang. Pinakasimple, matapilo ka. Gulong-gulong ka. Hindi ka mababalian. Marunong ka mag-jiu-jitsu marunong ka tama mag-roll Yung tinuro ko sa inyo kanina. Unang natin. So lahat ng bagay na ano namin sa jiu-jitsu lagi na ko kumpare. Parang lifestyle talaga siya Parang may hihirap pa ba sa ginagawa ko? 'Di ba? Wala nang hihirap dito. Tsaka talo ko pa doktor 'Di ba? 23 years. Wala naman nag-aaral ng 23 years. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako, 'di ba? Student pa rin ako. Ngayon, black belt ako. Hindi naman porket black belt ka, may superpowers ka na Hindi naman to ibig sabihin, ikaw na pinakamagaling. Hindi. Black belt ka, pero pag nag-black belt ka, para ka nag-white belt ulit. Kumbaga, mag-aaral ka ulit. May kailangan ka patunayan ulit So ngayon, black belt ka, ikaw nasa pinakamababang black belt. Kasi may black belt na 30 years ng black belt So after yung black belt, meron pang... Hindi, after black belt, stripes na lang yan. Pero imagine mo, kunyari, kaka-black belt mo lang, may mga black belt dyan, 10 taon na, 20 years ng black belt, di ikaw ulit ng white belt sa grupo. Yes. Diba? So, it's a continuous study na makukumpara mo lagi sa buhay mo Parang kumbaga, pag nag-white belt ka, ikaw yung pinakabago, kumbaga sa opisina, ikaw ang newbie. Entry level. Pag nag-black belt ka, managerial ka na, pero meron ka pa rin CEO meron ka pa rin vice president. So may mga black belt pa naman. So, ganun lagi ko nakukumpara sa buhay ko. Never ending. Ewan ko lang kay Coach Pepo, paano niya nakukumpara yan? Well, okay, balikan ko lang yung isang question quickly, no? Merong red belt. Yun yung Grandmaster belt, pero rare. Sobrang konti lang talaga. As in... Bilang lang sa kamay. Hindi, si Bart, kahit tropa ko to,
kaya ko sabihan sa, bro, huwag ka nang umasa mag-red belt. Ganun Ga- kahirap. Ganun Mahirap. kahirap. Tsaka Grand- sino na nag-a-award no ng red belt? Yung Yung mga mga Brazil. Brazilians, mostly Brazilians. Mostly ang mga, Gracie lang talaga. mga Sa red kanila, belt. exclusive na sa kanila. Exclusive na sa kanila yun. Kumbaga, exclusive club yun. Sila lang pwede Kumbaga, sumama. tas sila na lang magpapas Sila na yung ng, mayor ng Global Jiu-Jitsu, parang Pero Yun pala. matatanda na yun. Saan ba nag-originate talaga ang jiu-jitsu? Brazil or Japan? Sa Japan. Japan. Pero mas, anong mas kilala siya sa Brazil? Well, ang Brazilian Jiu-Jitsu, ang difference yan sa Japanese traditional Jiu-Jitsu is, ang Japanese Jiu-Jitsu walang pinag-iba sa Judo eh. Magkapatid ang Jiu-Jitsu at saka Judo eh. Diba? Nung dinala sa Brazil, yung si Grandmaster Helio Gracie, maliit siya, payat, 145, 5'5", 5'6". So, hindi siya pang ganun. So, inisip niya. Pero gustong-gusto niya mag-jiu-jitsu eh. So, naisip kaya ako ng sistema na jiu-jitsu para sa maliit na tao. Kaya nabuo Yung Brazilian Jiu-Jitsu. Ganun. Kaya naka-imbento siya ng mga techniques na napakadaming algorithms and techniques. for the short ones. It's for the weak person to beat the strong person. Okay. Yung ganun. Pero parang produkto yan. Mas minarket lang ng Brazil. Okay. Kumbaga, Jiu-Jitsu started, dinala ng Hapon sa Brazil, nag-aaral sila. Ngayon, si Gracie, negosyante yan eh. May mga pera yan eh. Minarket nila na maigi through UFC. So, kumbaga sa produkto, Brazil lang nag-market. Pero ang producer, Japan. Japan. Doon ang gagaling. Yes. For hundreds of years. Sa Japan Japan talaga. nanggaling. Yes. Ako kasi pag narinig natin, di ba, lagi, BJJ. Pakinggan mo lang, Jiu-Jitsu. Pero Hapon, laging may nakadugtong na Brazilian. Kasi mina-market nila. Kumbaga, nirebrand nila eh. May bago na naman tayo natutunan. nirebrand Kasi nila. ako, akala ko talaga noong una, Brazilian. Pero paano kasi Jiu-Jitsu? Parang Japanese eh. Pero pag nanood ka sa UFC, ang mga nagdo-dominate ng Jiu-Jitsu, mga Brazilian. Pero ngayon, mina-market nila ng bago naman. American Jiu-Jitsu na. Meron ulit. So iba pa to. Kasi lahat ng Brazilian nasa Amerika na. Hindi, seryoso. Lahat nagtayo na ng gym doon. Lahat ng magagaling sa Brazil, lahat nasa Amerika na. Doon na silang kakamp. Oo, tas ang magagaling ngayon, yung mga Amerikano na. So ngayon, pinapalitan nila, kung manonood kayo sa YouTube, merong documentary dyan, American Jiu-Jitsu. Kumbaga, sila na daw ang nagdudumina ngayon. Okay. Parang kumbaga yung palang ganon, yung sa yung mga country, lang pala, parang branding. Branding More on yan. branding Yes, lang. more Pero on yung brand. discipline, same. Yes. Okay. Nadadagdagan, may nakaka-invento, pero lahat yan, nag-originate yan, Japan. Okay. Get. Sige, Pwede ko bang balikan Pepo. yung isang question, yung kung paano ko Paano na-relate yung i-relate? a few things lang naman in bullet points. No? Number one, ang tinuturo sa akin dito na na-apply ko sa labas is staying calm under pressure. Yeah. Agree. Hindi ka pwede mag-panic. Tama. Ginagawa ko to every day eh. Kahit nasusuntok na ako na mamount ako, calm lang. Ano pa kaya sa trabaho? Diba? May deadline, o medyo pressure, calm lang. Okay? Yung isa pa is, when I start something, I have to finish it. Okay. Okay? Even if I know na medyo ang hirap i-finish nito, tapusin mo lang. Diba? Don't leave it hanging. Go for the kill. Go for Diba? the kill. Before the kill talaga. Hindi natin malalaman. Mamaya yung finished product ko, hindi nga maganda. Pero at least I tried my best to finish it. Diba? Tapos yung number 3, ito yung pinakaano sa akin. There are days na ayaw ko rin mag-training. But you just show up. Consistency ang tinuro sa akin ng Jiu-Jitsu dito. So ganun din sa life, sa marriage ko, business, work, socials, diba? Being tatay. Oh, exactly. Diba? Just be consistent. Correct. Ganun lang. Yun ang biggest Gusto ko yun. takeaway ko sa Jiu-Jitsu. Just show up. Kasi Just lahat show naman tayo up. may anak na, And di stay ba? calm under pressure. Gusto ko yun, That pressure won't stay there forever. You'll solve it eventually. Ganun. Diba? Kala mo tapos ang buhay eh. Wow. No. Parang yung kanina, relate ko lang din. Di ba meron tinuturo sa atin kanina si coach nga na yung pagka
yung ang tawag doon, yung para in that i-mount moment mo. kasi kala mo Diba, forever. yung Upa. initial Upa. reaction mo, pag brinage pero mo, tutukod ka. time will tell talaga Di ba na ang initial mawawala at reaction na, mawawala. lalo tayong mga lalaki, sa kalsada, pag init agad ulong, normal reaction yun ng lalo lalaki. Parang nagkasigawan kayo. Yun yung magandang part tingin ko na pag nagpa-practice ka ng martial arts or ng jiu-jitsu, may isa kang discipline lang, yung kalmado ka lang. Kasi ang dami pwede mangyari lalo kung ikaw yung may training. Kasi alam mo yung pwede mong gawin sa kanya eh. Alam mo yung, ikaw yung mas makakasakit eh. Hindi naman lahat ng 100% dyan sa kalsada marunong eh. Siyempre. So, pwedeng mapahama ka dun sa mangyayari kasi ikaw na nga yung may alam eh. Hindi, kasi iba diba, gaya nung nabanggit ni Sir kanina, ano yung unang-unin talagang yung totoong dahilan ba't ka nagsimula ng jiu-jitsu? Para brusko ka. Eh kung ganun pa rin yung mindset mo hanggang sa dulo, na pumasok ka lang sa martial arts para siga ka sa daan, dalawa lang naman kalalagyan mo eh. Makahanap ka ng katapat mo Mismo. or makadisgrasya ka. Ending, masama pa rin pares, makukulong ka eh. Yeah, tama yan. Tapos na yung buhay mo. Yan ang turo ko sa mga bata. There's always someone better out there. There's always bigger fish in the sea. Regarding sa depression, kasi ang na-experience ko, kasi syempre, I think alam mo yun, di ba? Yung namatay yung twins ko last year. Of course. So, kaya nag-start din ako ng gym. Kasi, parang, yun nga, sabi mo, binubugbog ka eh. Depressed ka, bubugbogin ka. So, parang there's nothing na mas masakit pa sa mangyayari doon on the present. Tsaka, meron kang immediate na problema eh. Sa problema ko, nasa gym ako, paano ko bubuhatin tong weights na to? So, kumbaga, yung utak mo, nandun agad sa present. Engage ka doon, no? Doon, yun na yung paproblemahin mo. Yung mga anxiety mo, everything. Yes. Although, nandun pa rin yun. Pero at that moment, makakalimutan mo siya. Yes. And eventually, kasi dahil naging habit mo, naging lifestyle mo, kumbaga parang nakiklense na yung utak mo sa mga kung ano-anong bagay na iniisip mo from the past. Correct. And then eventually, it heals you na rin. Yan yung naging outlet mo ngayon. Yes. Di ba? Parang ganun. Tsaka, scientifically, may studies na if you're doing exercise, any exercise will give you a happy hormone. Diba? Kumbaga, I don't know yung ano talaga yung tawag dun eh. Kasi, endorphin na. Serotonin. Ano ba, serotonin ba? Endorphins. Pinapasaya ka niya. Tama. So ngayon, ang problema naman natin talaga, di mo mawawala yan eh. Lahat naman tayo, kanya-kanya eh. Di mo pwede sabihin mas mabigat yung problema ko kaysa sa'yo, di ba? Pero, like, in any exercise, especially jiu-jitsu, laking tulong yan eh. Di ba? Galit ka. Taka sa gym. Paglabas mo, kalmado ka na. Di ba? Malungkot ka. Punta ka sa gym. Pag uwi mo, kalmado ka na. Bakit kalmado ka na? Pagod ka na eh. Gusto mo na lang matulog. Bukas ulit. Nailabas mo na eh. Nalabas mo na. Bukas ulit. Di ba, Brother Arwin, na kwento ko kanina, there are times I don't, like, all these years na nag-train ako, there are many days na ayoko nga mag-train eh. Tapos pinipilit ko lang. Yun yung mga training sessions na pinilit ko na after ako mag-train, hindi ako nagre-regret. Buti na lang nag-training ako ngayon. Mas naging beneficial pa yung araw na yun. Kesa dun sa araw na dedicated ako, yung araw na ayaw ko mag-train, mas maganda yung after effect. Kasi parang nabutas mo yung resistance mo. Yun. After yun pala, matanong ko na rin pala sa inyo, sir, tsaka kay Prof. Ano yung best lesson na natutunan ninyo sa jiu-jitsu? Ako, Sa buong tagal nyo nagtitrain. don't give up. Simple lang yan Kahit anong gawin mo, don't give up. So applicable siya sa lahat. Applicable siya sa lahat. Huwag ka susuko. Ngayon nga, sabi nga ni Coach Pepo, yung deadline mo, whether pangit o maganda may pasa mo, basta may pasa ka. Tapusin mo na. Diba? Tapusin mo. Tapusin mo. Kumbaga, hindi mo naman kailangan tapusin na maganda eh. Pero tapusin mo. Diba? Or at least try na tapusin nating Try na maganda, maganda. pero bahala na kung anong kalalabasan. Tama. Galing na. Don't We give did up. our- Ikaw, sir. Ako, exactly the same. Align din. kami ni Bart dyan. Pero ako, I always tell my kids, kahit mamamatay ka na, don't let anyone do that to you. Yun, don't give up. Kasi kahit may sakit ka na, don't let anyone put you down. Laging Labanan mo you yan. die fighting. Lagi ganun. You die fighting. Kasi sa jiu-jitsu, chinochoke ka na, lumalaban ka pa rin. Diba? Ina-armbar ka na, tinatay mo pa rin makawala eh. Kung nag-pass out ka, sabihin,
Talo ka na. No, Wala na. Wala na. Sa totoong buhay, Patay ka. patay ka na. Patay na. Pero, at least, di ba, pag in-interview ka ni San Pedro, at least, lumaban ako. At least di ako nag-top, no? Hindi ako nag-top. Lumaban I ako. made you proud, di ba? Oo, Ano diba? galit? I made you proud, ha? Di ba? Parang Lumaban gano'n. ako. Ma-pride ka. Oo, Di ako diba? na-top. Tinry So- ko kanina yung pigilan eh. Pero yung Oo, Ito first talaga eh. joke. Oo. Kanina gusto ko try yung papapass out ako. Alam, natakot ako. Baka Di, wala. magigising ka naman. Damage na nga. Mabibrain damage ka pa. Ano naman yan, sabi ko nga yung mga sa mga bata kasi yung mga parents natatakot. Natatakot. Naku, chok, tinitiis. Okay lang yung 100,000 brain cells lang yan. Bukas, pag natulog ka, magre-regenerate Magre-regenerate. naman yan. Parang nag-restart lang yung, Oo, restart lang yan. yung iPad nila. Tulog lang yan. Pero iba din yun, in fairness iba yung experience. Kasi, yun nga, nabanggit ko kanina, nag-try na ako before, jiu-jitsu. Ang tuloy-tuloy ko ngayon kasi nag-set up ako sa bahay, boxing. So, yan yung medyo consistent ako. Pero, hindi na ako nakakabalik kasi sa boxing gym talaga na yung consistent na may coach talaga. So, kumbaga, ano lang yung last na natutunan ko. Tapos minsan, para dagdag, YouTube na lang. Pero ito nga yung sabi nga something na gusto ko siyang ituloy-tuloy. Gusto ko i-commit eh. Kaya niyaya ko si Arwin. Sabi ko, tara, bili na tayo ng gi. Sabi ko, para at least ikaw Doon sa malapit ka baba, rito. mag-fitting ka na ng gi. Ilang minutes lang dito. Ako, danghari pa. So, gusto ko lang din itanong nga na ano yung best experience nyo so far sa jiu-jitsu? Ako, honestly, out of the many, I'll mention a few, no? Meeting a lot of new people from different backgrounds, different religions, different, diverse ang makikilala. That's one. Competing, being healthy. Pero yung for me, being given the chance to handle kids. To be able to have a small or big part in their lives where I help set them up for the real world. Yun ang priceless sa akin yun. Nice. Super priceless sa akin. Yun ang best experience ko sa jiu-jitsu. Lalo, parent ka, di ba? Parang iba yung feeling. Parang ang dami mong anak, no? Ito, dami Parang kong anak anak. niyo, parang Actually, kami anak ng mo wife lahat. ko, wala kaming children. Medyo hindi kami na ni Lord na magkaroon ng kids. Pero I think ito yung sagot ni Lord sa akin eh. Gusto mo ng mga bata? Yan. Eto, Ang dami madami. manilikot dito. Mas masakit sa ulo to. Dami gusto mo sige, sumakit tuloy ulo ko. Hindi mo man sila mapalo. Sige, sa training ka Sa sa training, bugbog ka sa May akin. makukulit din talagang bata eh. Pero may na-experience na kayo, pumasok na makulit pag after ilang year, bumait na siya. Actually, Madami. yan ako. Kasi yun nga, sabi ko ako nag-handle talaga nung mga maliliit. Kasi ako Siyempre, nung bata tayo, medyo napagdaanan natin yung loko-loko tayo. So ngayon, ako, dalawa anak ko, very disciplinarian ako naman. Kabaliktaran ako, hindi mo akalain kung nakilala mo ako nung bata. Hindi mo akalain na gano'n akong tatay. Sobrang stricto ako. So ngayon, sa mga kids, papasok yan, yung mga yan, magugulo. Temo, pag pinagsabihan ko, tigil yan. Kasi ako, ang style ng teaching ko, hindi ko sila binibaby. Sigawan ko sila. Kailangan ko sila sigawan eh. Hindi dahil bully ka. Kailangan may maano sa kanila, may ma-instill sa utak nila eh. So ngayon, ang nakakatawa dyan, yung mga parents, yung mga bata. Sila pa yung na-offend. Hindi, pag uwi sa bahay. Nagugulat Kanyari, sila. ayaw mag-ayos ng gamit. Malalaman niya ni Coach Bart. Di sila mag-ayos sila. Ginagamit niya. Ikaw na ngayon yung panakot. Ako ngayon ang parang panakot. Ikaw pala ang pulis ng mga bata. Kasi lagot ka sa pulis. Saka ako kasi yung style ko ng teaching talaga very strict eh. Ako kasi sabi ko sa mga magulang, huwag kayo mo-offend. Kasi ganyan ko tratuhin yung anak ko. Ganyan ko rin tinatrato yung anak niyo. Ngayon, ako, ayoko yung pag nakatayo na ako dyan, wala na magulo dyan. Yung naririnig nyo ngayong maingay sa baba. Pag nandito sila at nandyan ako, walang ganyan. Walang ganyan. Tahimik. Yun lang, discipline talaga na kailangan ang bata, wag mo tratuhin bata. Correct. Matalino pa sa atin yung mga yan, sa Correct. totoo lang. Diba? Mas kaya kang i-manipulate. Kumakalusot sila, lulusot sila. Ganyan din ako actually sa anak ko. So ito, medyo hot topic to kasi uso na ngayon, gentle parenting. Gentle parenting. Siguro maganda maano natin tong topic di ba? Parang, kasi magkaiba kayo ng approach tingin ko ni coach eh. Kasi si prof na banggit niya, medyo siya yung tipong strict. So,
since ngayon, medyo nasa ibang era na tayo, nauso na yung gentle parenting, wag kang relax ka lang. Ako kasing approach ko, siguro hindi ko alam kung nakuha ko pa siya sa parents ko, sa mga lolo't lola. Kasi ganun ako pinalaki. So, kayo, as yung take nyo lang, okay lang ba? Tingin nyo okay lang yung mamalo ng bata? Okay huwag nyo cancelin na guys. Ako baga, Pabor ako ito dyan. opinion lang namin to. Ako, pabor ako opinion dyan. natin to. Ako pabor ako dyan. Like, ito nakakatawa. One time, medyo na-sermon ako yung anak ko, di ba? Narinig ng lolo ngayon. Sabi sa akin ng tatay ko, wag mo naman jabin yan. Kasi lalaki ng magkakatroma yan eh. Sa isip-isip ko, sorry Pucha, nung bata nga ako, gulpiin mo ako. Wag kasi. Matino naman ako lumaki, di ba? Sabi ko, okay naman yung na-accomplish ko, di ba? Tapos nagiging role model pa kami. Sa akin, ang gentle parenting kasi parang binibigyan mo yung batang privilege gumawa ng masama. Yun ang para sa akin. Di ba? Walang gentle. Nasa Biblia yan eh. Yun, It's in the correct. Bible. Correct. Di ba? Discipline your kids with the rod. Ano ibig sabihin nun? Sa Tagalog, bambuin mo. Paluin mo. 'Di ba? Paluin mo para madisiplina, hindi naman para patayin mo, Correct. 'di ba? Kasi ako pag namamalo ako talaga latay, pero sa legs lang tsaka sa puwet. Sa puwet. O ngayon, like nauso na yung child abuse na yan eh. Ito lang masasabi ko sa mga nagsasabing child abuse. Di baling ako na makulong. Wag lang yung anak ko. Galing, di ba? Ganda. Di ba sabi ng anak ko, Daddy, in school, the teacher told us na child abuse daw pag namamalo. Sabi ko, so anong plano mo pag pinalo kita? Susumbong mo ako sa pulis. Tandaan mo, ang pulis sa Pilipinas, mabagal. Mga isang oras yan bago makarating dito. Sisiguraduhin ko ka na bago dumating yung pulis dito, Puro latay ka na. sarado ka na. Diba? Tapos pagdating ng pulis, magpapaposas ako. Papakulong ako, ewan ko may magpakain sa inyo. Diba? So ako, yun ang thinking ko lagi. Di baling ako makulong. Parang ikaw Wag lang kayo makulong. Ayoko makita na sa future, nagpalaki ako ng soft parenting ako, nagpalaki ako tarantado. Uhulihin ng pulis, makikita sa media. Masakit sa akin yun. As a parent. Ako na lang. Di ba kung kailangan isilya electric ka, ako na lang din. Sacrificial Diba? lamb ka na. Masakit yun bilang magulang. bilang Makita mo magulang. yung anak mo, nakaposas. Oo, ako na lang. Kasi dapat pala pinalo ko na lang to. Tingnan mo, naging kriminal. Babalik pa. Alam mo, yun ang sinabi sa akin ng mami ko. Yung parents ko, pinalaki rin naman akong binugbog. Alam mo na, 80s. Di ba? Hanggang 90s kids Palo, di ba? Load sa munggo, yung mga ganun. Pero yung mami ko, dinala niya sa medyo, ibang level eh. Iba ang temper ng mami ko. Hindi ko makakalimutan nung sinabihan ko na yung mami ko one time. Malaki na ako. Grade 7, first year high school. Alam mo, hindi na kita mahal. Talaga? Ganun. Bata pa ako noon, alam mo yun, sama na ng Sa loob ganung ko. point. Alam mo, sinabi sa akin ng mami ko, wala akong pakialam kung di mo ako mahal ngayon. You will thank me in the future. Which you did. Ngayon, Kumbaga, yun yung buti pala bunga. binugbog ako ng nanay ko. Tama. Ang term nga ng tatay ko dyan, kasi meron akong, may kilala ako. Hindi ko nababagatin ko sino. Lumaki na matigas ulo kasi love na love ng mama. Ayaw garutin. And the ending, kumbaga, to cut the story short, hindi sila sinusunod. Tumigas ang ulo. Ang sungay, pag tumubo na yan, mahirap na putulin yan. Pag matigas na yan, wala na yan. Sasagot-sagutin ka na lang yan, sabi ko. Kumbaga minsan nga, nagigilty rin naman ako pag yung napapalo ko yung anak ko. Siyempre, after, alam niya na feeling pag napalo, nakakaawa din lalo pag medyo maliit-liit. Pero, iniisip ko na lang, pag hindi ko ginawa to, dadating yung panahon, hindi man ako mapinsala nito, baka yung ibang tao, Base mo. Kasi inyo mahirap yung buti kong siya lang buti kong ako lang yung masagot-sagot ka. Kasalanan mo hindi mo hinasing yung term ng tatay ko, hindi siguro nahasing yan, kaya sumasagot. Kumbaga, lahat dapat talaga ng disiplina ng gagaling sa bahay. Tama. Bago pa nga tumabot kay coach, kay Sir Bert, ay prof, dapat na disiplina mo na sa bahay. Yun yung mahirap nga. Well, hindi natin masabi. Yung ibang may mga hindi mag-agree sa atin, ganun talaga Kasi kung puputulin natin yan, agree din naman ako minsan sa gentle parenting kasi
situational yan eh. May bata kasi madaling pasunurin. At meron talagang isa ako sa mga bata, matitigas ang ulo eh. May batang talagang pag sinabi mo, stop Tigil sila. na. Tsaka Diba? nasa edad yan. Kasi at an early age, parang sponge yan eh. Absorb Lahat lang. 2 years old hanggang mga 12. Parang sponge yan eh. So pag pinalo mo yan, alam nila masakit. Kaya pag tungtong niya ng mga 12 pataas, hindi mo na, ibang style naman eh. Hindi mo na kailangan bambuin yan eh. Kausapin mo naman siya. Ibang style Tama. naman. Kumbaga, hindi naman lagi kailangan paluin, di ba? Pero yun nga, buti sana kung dadating tayo sa pulis-pulis lang eh. Kaya masama. Siga-sigaan yung anak mo, mabaril. Mas masakit yun. Yun ang Diba, pinakamahirap na yun. nabalitaan na baril. Ayaw natin mangyari. Di ba, ako na lang. Di ba? Kung may makukulong, ako na lang. Di ba? Pero yung mabaril yan, ay nako, nakakatakot. Lalo na sa panahon ngayon, lahat ng tao may baril. Di ba? Hindi na uso jiu-jitsu ngayon, sa totoo lang. Totoo yan. Di ba? Kutsilyo na. Kutsilyo at baril na. Mahirap ngayon, hindi mo alam kung sino may baril. Eh, kasi Oo, pag nag-workout, concealed na. halata sa katawan. Oo. Ngayon, hindi mo alam kung sinong may dala dyan. Oo. Kahit sino na lang. Hindi natin masabi. Lalo yung mga walang papers. Di ba? Naku, patay tayo dyan. Kaya, kumbaga, yun nga, tama din naman yung point na kahit nag-jiu-jitsu ka, patay ka pag binaril ka eh. Anong magagawa kahit anong belt ka pa? Kahit siguro. anong belt ka. Kung, Wala rin may alam na black belt ka. correct. Hindi rin nila alam yun. Correct. Babariling ka lang nila. Feeling ko yun din isang yung sa nabanggit din ni Prof kanina, yun din yung isang magiging, kumbaga, kung sinasapuso mo yung discipline mo, parang remain humble ka kasi hindi na pupunta ka mall, suot mo yung belt mo eh. Parang sa mata ng tao ba, alam, tama, si coach eh. Hindi mo naman alam na black belt ako, not unless proud ka talaga, lagi mo Yung story yung belt dyan. mo. Pag white belt, alam mong white belt. Kahit nasa labas. Bakit? T-shirt yan, top out. Siya yung pinakamaingay na fighter dyan. T-shirt yan, top out. Makikita mo yun sa mall, nagala ka dyan, naka-fight shorts. Diba? Makikita mo yan, tapos may nabibili kasing belt na pang formal, pero ang design, Pan-jiu-jitsu. Kaya makikita mo yan pag white belt yan. Pero ang black belt, brown belt, naka-t-shirt short. makikita mo yan, mga naka-Uniqlo na lang yan. Chill na chill, naka-Crocs na lang yan, naka-short. Hindi mo sila kasi kung magsawahan na ako, yan ba ipuprove ko, di ba? Mga sila fighter na fighter rin dating. Pero yung mga white belt, makikita mo yung mga may malalaking top out na, mapaano yan, yung culture namin nakakatawa eh. Makikita mo sino yung beginner kahit sa labas. Baga kayo alam nyo yun. I-connect ko rin yung sa sinabi ni Prof. Bart, no? Yung mga baguhan, okay, yung martial arts kasi, ang isang matututunan mo dyan is yung awareness ng environment. Okay. No? So, pagpasok mo pa lang sa isang bar or mall, malalaman mo na kung bad vibes eh. Malalaman mo, medyo yung tao dito, medyo rowdy, iba ang dating, medyo lasing na. So, yung awareness ng environment mo, very aware ka. Pag white belt ka, or baguhan, napunta ka sa ganong eksena, mas lalo kang matapang, dito tayo. Tayo yung nagma-martial arts eh. Subukan natin yan. Pero pag medyo nakatagal ka na, umiiwas ka na nga. ikaw yung pagpasok mo na, amoy mo ng bad vibes. Parang may kinwento ka sa amin before na gano'n, kung parang 8 out of 10 na mga away, mas kapag may chance ka, aalis ka talaga. Hindi mo alam, may kutsilyo yan. Di mo Or alam. may grupo sa labas. Malay mo, 30 pala silang tropa doon. Tsaka mag-isa ka lang. Diba? Humiga ka doon, nag-grapple mo, pinagsisipa ka sa mukha ng doon. Tsaka dalawa lang yan. It's either ikaw yung mapatay. Ikaw yung makapatay. mapuruan. Kung umiwas ka na lang, edi nandun ka sa kabila, masaya ka, umiinom ka pa. Inom na lang tayo sa kabila. Kasi na you have the skills, kailangan lagi mo i-exert or ipakita. God forbid na kailangan gamitin Last to. resort. Sana wag. In fact, yung kids, hindi naman namin sila tinuturuan ng jiu-jitsu para makipag-away sa... Tama. Diba? Yan ano ko lang, bring up ko lang din yung kay sinabi ni Coach Pepo. Kasi mostly ng kids namin dito, magkakaklase yan eh. Magkakaklase yan. Tapos, yung kung saan sila nag-aaral, alma mater din ng mga coaches. Okay. So, hindi ko na i-mention kasi baka bawal sa podcast. So, may rule ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, ngayon, pag nalaman ko kayo ng bully, kayo nagsimula ng away, at kayong gumawa ng gulo, kahit umiyak yung magulang nyo, kick outing ko kayo sa gym. Dito sa gym. Parang maaari yan sa news yung
isang Yung taekwondo. May ganon. Ateneo ata, no? Ateneo. Pero yung one strike policy ako nun. Malaman kung ginawa mo yung isang Alis ka na. beses, alis ka na. Na ikaw yung Pero, nauna. na ikaw ang nauna. Pero kung ikaw ang inunahan, pinuli Okay. ka. Number 1 rule, sumbong mo muna. Di ba dati nung panahon natin, pag nagsumbong ka, chuchu. chuchu ka. Chuchu. Pero ngayon hindi na uso yun eh, kasi ibang culture na eh. So, sumbong mo muna kay teacher. Teacher, binubuli ako nito eh. Ngayon, alam na ni teacher. Nangyari na sana ko yan, kaya sinasabi ko na ngayon. Experience Sumbong siya kay pala daw. teacher. Si teacher, walang ginawa. Oo. Walang ginawa kayo. Ngayon, binuli na naman siya the next time. Sabi ko, pag binuli ka ulit, alam na ng teacher, paka mo na. All out. All out. Oh, ito na, lisensya. True enough. Third True enough. strike. Second strike, binuli siya, sinapak niya. Okay. Tinatawag ngayon yung wife ko Okay. sa school. Sabi ng wife ko, unang tanong ng wife ko, teacher, alam mo ba na may bullying incident na nangyayari? Sagot ng teacher, oo. Sabi ng wife ko, alam mo naman pala eh. Anong ginawa mo? Sabi ng teacher, wala. Ngayon, yung anak ko, tinuruan ko yan na wag magsimula. Pero tinuruan ko yan, tapusin mo. Diba? So, wala nagawa si teacher. Nice. Pati principal, wala nagawa. Pati yung guidance counselor, wala nagawa. Kasi, alam mo na pala eh. Anong ginawa mo? Ina pa yung bata eh. Wala ka nang ginawa eh. Nagsumbong na sa'yo eh. Mm. Ito pa nakakatawa kwento dyan. Ito pinaka nakakatawa kwento. Ngayon, yung isang estudyante ko sa estudyante niya, pumunta dito, may kasamang bata. Okay. Magaling din nagjujudo daw. So, yan, nilaro-laro namin. Mamaya, umakyat, siguro yung nanay, susunduin na, umakyat yung nanay. Nakita ng wife ko. Putsa, yun pala yung teacher nung anak ko dati. Anak niya yung nag-trial dito. In-enroll na. Hindi. The next day, hindi na pumunta. Hindi na Yung bumalik. teacher na yan, may favorite niya ata yung bully. Kaya walang Kasi yung nanay nung bully. Shout out naman. Kasi yung nanay nung bully, parang parent rep nung school eh. So Umaga ngayon, medyo may nagkatinginan sila ng wife ko. Sabi ng wife ko, are you teacher? Tapos parang kwentuhan sila. Nung umalis yung teacher, tanong ko sa wife ko, teacher pala niya. Siya yung inaway ko dun sa office eh. So ako parang, okay, so small world. Kasi yung school nila dito lang sa likod ng gym eh. So nakakatawa lang kasi yun yung incident. Small world eh. No? So, Hindi na bumalik man yung lang anak. bumalik. Yun yung mahalaga doon. Yung hindi na naulit. Kasi alam nyo, mga bully, pag yung pinatulan nyo, eto most of the time, ang mga bully, pag yung pinatulan mo, minsan kasi kaya sila bully, may problema din yung mga yan eh. Kung baga may insecurities, correct. Yes. Pag yan pinakahanap ng katapat, suntokin mo bigla, wala, hindi naman makakagalaw yun. Initial reaction ng tao, kasi hindi naman lahat ng bata, sapak agad eh. Pero kahit naman sinong tao, pag bigla ka sinuntok, parang magugulat eh. Masashock ka eh. Di ba initial reaction mo, pag suntok, poporma ka din, hindi, not unless trained ka. Pero kung trained ka, hindi na siguro laland basta-basta yung suntok sa'yo. Pero kung hindi ka trained, talagang sinakar punch ka, dalaw lang, either tulog ka o masyashock ka lang na gano'n eh. So, ako sabi ko, and sana naman, anak ko kasi babae. Kaya tinatanong ko kahapon ba nag-meeting tayo? Kung ilang taon ba yung bata? Ideal. Sabi niya mga 6 at least, no? Para at least yung mga bone density nga daw. Medyo mas hindi na ganun ka-fragile. Sabi ko, interested ako kasi nung bata ko yun yung hindi ako na-enroll kasi hindi naman kami, kumbaga wala naman kaming extra na pang-enroll noon. Tsaka 90s, hindi naman doon ganun karami yung wala pa talaga. Mga karate, taekwondo siguro. Taekwondo, correct. Hindi gaya ngayon, sobrang dami na. Nag-open na sa Philippines halos lahat. Kaya nakakatuwa din eh. Gaya na anak ni Arwin, nasa sports. Kumbaga, sobrang dami ng options sa bata ngayon para kung anong gusto nila, ma-develop sila. Hindi gaya dati, pag basketball ba? Lahat basketball. Lahat ng bata, kahit di mo gusto basketball. Saka yung anak mo, babae, di ba? Sabi mo nga. Yung mga champion natin, babae lahat yan. Nice. Ito yung anak ko. Ayan, mga anak mo isang coach. So, babae lahat. Babae lahat yan. Yan, yung mga medals na yan. Karamihan dyan ang naglagay ng babae. Sinabi mo rin yung last na meeting na parang mas marami pa yung Bumabalik na consistent na ang babae. babae. Consistent sila. Ang mga lalaki, isa-isa nagkakalasan eh. Yung mga hindi na Mas bumabalik. masarap turuan yung mga babae kasi sila focus eh. Yung mga lalaki, may halong kulitan yan eh. Tignan mo, maririnig mo ngayon, sino yung maiingay? Puro boses ng lalaki yan. Yung mga babae dyan, nag-iPad lang. Pag training yan, iba Diretso yan. na. Napaka... Game face on. Hindi, tsaka ibang klase sila. Magugulat ka nga eh. Focus. Sino pa yung babae, sila pa talaga yung tutok eh. Tutok. Actually, yung mga babae, kahit anong gawin nila eh.
sa pag-aaral, tutok. Oo. Diyan ako, ang mga feeling ko, lalaki madali ma-distract. Agree ka ba dun, Prof? Ikaw, Lalo Coach? na yun sa mga malakas Totoo. under na asawa. Tutok sa asawa lagi. Di ba? Tapos tayo, kung saan tayo lumilingon di ba? Diba? Tapos yung Nadi-distract asawa tayo natin, lingon tayo ng lingon, yung asawa natin nakatutok sa atin, di ba? Sino tinitingnan mo dyan, di ba? So, then, Tapos joking si Arwin, aside. no? Joking aside. Pero May totoo, palong lang ganun sila dito, ka-focus eh. Di ba? Ah, Kaya sila yung lagi, saan ka na naman, di ba? Tayo mabilis na mawala sa ano eh. Oo. Oo nga pala, kasama Tayo mo may pala yun. makita ka lang na maputi na duman, pag ano nga, di ba? Minsan nga, mata na lang yun. Tapos yung asawa mo nakatingin pala sa'yo, di ba? Ganun sila katutok eh. So, Parang hardwired na rin sa lalaki na parang pag may nakita. Kasi parang hardwired sa atin na mag-produce eh. Kapag may nakita ka na babae na talagang parang fit na for reproduction, napapatingin ka. Pero hindi naman yun parang bigyan ka din ng lisensya na Oo, syempre. Ano naman syempre. kasi, Pero lahat naman tayo may lisensya. May mata tayo eh. Tumingin lang naman. tsaka tayo marami tayong gusto eh. Yung lalaki maraming gusto talaga eh. Marami tayong Feeling gusto ko human nature eh, no? Human nature Human eh. Tumingin lang nature. naman ako Tingin ko naman normal yun. Ang weird mo naman. Kaya may dumaan, nakaganon ka, tapos literal dumadaan. Imposible naman. Parang, Si Pia Wurtzbach dumaan sa harap, parang hindi ka titingin. Ipokrito ka naman. Posible no, naman diba? yun. Kahit Parang- naman na lalaki, makita mo lalaki, tapos ang ganda ng rubber shoes. Titignan mo talaga eh. Tama. Papansinin Tama. mo, ganda Oo, na. diba? Ganda nung comparison, no? Babae diba? sa wados. Diba? Ang Hindi, ganda pero ng ano, segue eh. Pero para safe, kasi babarinig asawa ko eh. Sapatos tinignan ko, di ba? So, yun. Saan ka nakatingin? Ganda ng Patos eh. sandals. Ganda Oo. nung sa kaya hanip yung pala kanina sinturon. may shades to eh. Yan pala yung dahilan eh. Yung pala yung purpose na. Sniper. Ano pala to? Asintado, no? Pero, matanong ko na lang din, if you don't mind, on a day-to-day basis, kung hindi kayo nakagi, sino si coach? Sino si prof? Ikaw muna, coach. Sino ka sa normal day? Well, number one, I'm a husband. 10 years married, pero kung kasama yung before marriage. Relationship. More than 10 years ako magkasama. I'm an entrepreneur. Alam ni Sir Arwin yan. Doon talaga ako naging close sa Plug na business. natin yun. Anong Oo. business mo? So actually my business is called Tricon Construction. So I'm a general contractor. I do residential projects tsaka fit out. Maliit lang yung team ko. It's for the past 8 years. It's always been a small team and I plan to keep it as a small team. Yun yung business model ko. I also am, ito hindi alam ng lahat ng maraming tao to. Ang first passion ko sa buhay, music. Oo. Musikero talaga ako. So actually, artist brain ako, left brainer. Ay, tama, right brain? Left brain. Creative brain ako eh. Nag-aral ako ng guitar. Classical guitar for 6 nice. years. Tapos hanggang sa napunta ako sa drums. Hanggang sa nagbanda-banda ako. I did the whole music thing Anong talaga. genre ka? Sa ano? Actually, metal. With ano pala ko? Heavy, mabigat pala to si... Metal. Yung kabanda ko, si Prof. Mick, black belt din ng Deftac. Bassist ko yun. Jiu-jitsu din. Jiu-jitsu din. Since Nice. grade 6. Magkabanda na kami noon hanggang natigil lang yung banda namin 2016, 17. Yun yung first passion ko. And then obviously, ito yung martial arts. Medyo tumatanda na ako for professional music. Ganyan. Ito na yung advocacy ko. Parang Jiu-jitsu. passing the legacy na. Especially for the kids. Ito na yung sa tingin ko hanggang lolo ako, ito na yung gagawin ko. Yung Tricon, di ba pinangalan mo siya sa mother mo? Yes, yung mom ko and yung sister ko. Quick story lang, no? I lost my mom and my sister on the same day. So, tragic yun. Tragic loss yun. Yun. Dream ng mom ko kasi nung namatay sila, namamasukan pa, employed pa ako. Lagi akong pinupush ng mom ko at saka ng sister ko. Sa family namin, sila yung dalawang entrepreneurs. Okay. So, lagi nila ako pinupush, mag-business ka na. Hanggang sa namatay sila, never nila ako nakita maging entrepreneur. So, nung tinayo ko yung business, pinangalan ko sa mami ko. So, Trisa, yung name ng sister ko. Conception yung mami ko. So, Tricon. Di ba? Ang lapit. Yung ginawa. Galing. Yun ako, behind the jiu-jitsu. Kumbaga yung si Daily, Yeah, Daily Pepo. Oh, I'm a friend. I have a lot of friends.
Yun. Basically, yun na. Tapos, Ordinary kind of guy. sorry kayo. Ano na to, may asawa na to si Sir Pepo. Ba? Pero tinitingnan ko to tumitingin-tingin pa kanina rin. si Sir Pepo May kamukha to yung dating asawa ni Christine Reyes. We train with him. Si Si Ali. Si Ali. Yung sabi ko, kanina ko kasi sabi, kamukha to si Sir Pepo Iniisip pero ko maigi. wala akong kamukha abs. niya yung ex-boyfriend ni Isa Calzado. Kamukha niya. Sino yun? Ha? Kamukha niya yung ex-boyfriend ni Isa Calzado. Baka ex niya talaga si Isa. Simula ito Okay, Bart na tayo. Magsisimula ng chismis to Oo. May hot take, Sorry. Okay, next Okay, topic. ano naman? Di kayo maniniwala sa ginagawa ko sa totoong Guess buhay. nyo. Guess nyo, anong ginagawa ko sa totoong buhay? Hindi, pero ito, bago ko i-guess, nagulat ako kanina. Kala ko, regular parents si Sir Bert kanina doon. Hindi nakasuot na Kasi kasi. yun yung sinasabi nakakain ko. tayo. Kasi mahirap i-judge yung tao sa Sa- kasi hindi sa siya itsura lang, UFC na t-shirt. Exactly. Though yung t-shirt niya, nakita ko parang something jiu-jitsu. Pero yun yung something na pwedeng suot ng parents. Sabi ko, tapos nag-slice siya ng mga fruits na sa baba. Sabi ko, sobrang tutok ng mga parents sa mga bata dito. Talagang parang at home na sila dito sa pantry. Ganun. Sabi parang may community talaga. May community ng mga parents. Ayun lang. Hindi mo alam siya pala yung black belt. Si Sir pala yung black belt. Siya pala si The Prof. Hindi kayo maniniwala. Wala niyo anong profesyon ko. Chef? Tingin mo, Chef? Ikaw. Ako parang tingin ko, parang executive sa isang firm Sige, ito yung totoo. Culinary graduate ako Okay. So, chef ako talaga. Galing Ngayon, hindi ako professional chef, pero may negosyo ako na production. Ang pangalan is Tiago's Gourmet. Okay. Pinangalan ko naman sa son ko, si Tiago. So, gumagawa ako ng mga suka, mga chingling. Yan ang una kong negosyo. Pangalawang negosyo ko is yung mga motor. Yung nakita niyo sa baba, yung mga Vespa. Okay. Yes, Kaya. kasi kami, family namin, business namin, motor talaga. So, ang pangalan nung business ko is MC Cycles. MC Cycles. Pinangalan ko naman yun sa asawa ko, si MC. Saka si Bart, bata pa lang, Mahilig sa motocross motor. champ, lumalaban na sa motocross. Kumakarera ako ng motor, yes. Kasi Delikado din, no? family business talaga namin, motor since 1960s pa. Yung mga big bikes din Yes, kayo. may mga big bikes din, Pag scooter. nagplano nga ako, dito pala lalapit kay Pero Prof. ang day job Pati ko, helmets. helmets lahat. Ang day job ko, maniwala kayo, cabin crew ako ng PAL. Flight attendant. Wow. Until now? Until now. Hindi ba mahirap ang scheduling nyo? Madali lang. Madali Ilang lang. years na 17 years na ako sa PAL. kaya pala Nah. bookies no? Talagang So, pag nakita nyo ako sa aeroplano, hindi ako black belt doon. Kasi alam nyo naman, trabaho cabin crew, medyo malambing. Ah. Diba? So, bali So, yung apat na yun, ginajuggle mo. Yes. Grabe. Jagger Tapos, ko yan. Plus, gym owner pa gym ako dito. owner pa. Grabe. So, time management. Yan din na natutunan ko sa jiu-jitsu, time management. Kasi may mga friends akong FA, so ang hirap yung nahihayain. Kaya alam kong mahirap yung Mahirap schedule. silang yayain kasi lagi silang wala. 'Di ba? Pero syempre, based kasi kami sa schedule Pero yung schedule namin masyadong kasi ang gimmick nyo Sabado day off namin Monday. So talagang hindi nagtutugma siya. Okay, gets. So yun, cabin crew ko by profession. Sobrang Sa swerte natin pala. Nandito si Flag Prof carrier ngayon. natin. Kasi di ba yung gusto mong parating sa mga viewers is either employed ka or entrepreneur. Yes. Kaya mong ma-achieve lahat yung Lahat. yung mental, physical, spiritual. Or kumbaga, hindi kasi para sa akin before, syempre may mga times na tamad ka mag-workout din May times na nag-stop ako. Hindi din ako naging consistent, lalo last year. Parang, yung pinag-uusapan na lagi namin ni Arwin, bakit kami nag-start ng podcast is to give value sa mga tao. Hindi naman kami para kumita dito Kasi may mga individual businesses din naman kami, may sarili-sarili ka. Kung tutusin, abunado pa nga kami dito Correct. Mga bayad sa ilaw, ganyan. Pero kung sasabihin mo ano yung return nito sa amin, actually wala. Parang more on, gusto lang namin ma-showcase. Gusto lang namin ma-share din sa mga viewers nga na kung dumami man, sana, at least, mas marami makanood ng story story natin, kumbaga. Pero, hindi para gawin siyang
main source ng ma-monetize. ma-monetize. Kung ma-monetize, edi thank Why you. not? Bakit hindi? Kung Pero kung hindi, ipagkapalo. kung gusto lang namin ma-spread ba magkaroon ng awareness lalo sa mga, lahat naman tayo dito, entrepreneur na yung mga bata na gusto mag-start. Kasi hirap ngayon sa mga bata, pag medyo nahirapan, ayaw na. Parang ganun din sa Tama. jiu-jitsu. Parang, unang session pa lang, sakit ng katawan ko, ayoko na dyan. Totoo yan, ayoko na Quit bumalik. na. Parang, hindi din naman, ayoko din naman i-imply na mas magandang maging entrepreneur kaysa sa maging employed. Tingnan mo naman si Prof. Bert, employed at the same time, entrepreneur. Pwede nga pagsabayan, tapos meron pang nagtitrain pa. So, ang magandang, kumbaga message lang siguro is, ano pang excuse mo ngayon? Yun. Ano Wala. what's your Anong palusot excuse? mo? Ano What's pa stopping palusot you? mo? Yun. Then lagi, sinasabi ko, yung moment na titigil ka, pagpatay ka na. Ganda Diba? nun Huwag kang titigil hanggang di ka namamatay. Actually, pag tumigil ka, yan ang ikamamatay mo. Oo. Diba? Kahit sa lahat, sa jiu-jitsu, pag tumigil ka gumalaw, matatalo ka. correct. Pag hinold up ka, well, hindi ko sinasabing lumabang ka. Pero kung worst case talagang papatayin ka na, lumabang ka na, papatayin ka na. All out Diba? na. Kung mabuhay ka, di good. Kung mapatay ka, di At that's least the time you lumaban. stop, diba? Pero you don't stop hanggang hindi ka na huminga. Kasi Tama. meron di ba, may sinasabi sila na there's glory in breaking through. Kasi kapag nandun ka na sa resistance mo, kapag di mo, alam nang kaya mo butasan, pero di mo binutas, dun ka na lang magbabounce ka na lang dun. Pag nag-hesitate Pero ka, once na nabutas mo yung resistance mo na yan, wala ka nang hindi kayang gawin. Kaya Exactly. nabanggit nga kanina, di ba? Parang try mo lang. Try ng try. Kasi pag di mo try, hindi mo malalaman Hanggat di mo, parang yun nga sa white belt, hanggat di ka wala ka doon sa position na yun. Kasi minsan ninunahan tayong takot Feeling ko normal naman sa tao yung fear Kahit naman siguro si Prof. Bert may fear yan. May kinatatakutan naman lahat ng tao Kumbaga pag hindi mo hinarap kasi yun yung, parang doon ka na, feeling ko doon ka na titigil. Pag hindi mo hinarap yung fear mo, ay, wala. Parang, wala na. Stop ka na din. Tubig nga, pag nasa-stagnant, di ba, nabubulok mo, Correct. ikaw pa kayang tao. Di ba? So, ayun, actually, ito yung last na point din namin, or question. Parang, ano yung expect ng mga plan mag-enroll ng jiu-jitsu? So, ano ba expect nila na parang, ito ba, sobrang sakit ba niya sa katawan? Parang, ano ba siya? Kasi kami ni Arwin, experience namin, pero, gusto namin, manggaling kay Prof. Bert, tsaka kay Coach Pepo. Ako ba? Gabo na. Well, ako siguro ganito, no? Number one, sa sarili nyo, huwag niyong isipin na papasok kayo dito para makipagbugbugan. Ang intention ng pagpasok nyo is to develop yourself. Make yourself a better version of yourself. Ma-unlock mo yung ultimate potential mo. Okay, ngayon, in terms of expectation, kaya maraming na-addict sa jiu-jitsu kasi wala namang striking dito Hindi ka uuwing may black eye. Although may chance na matuhod, may ganon. Madiinan. Pero there are no kicks and no punches here. This is purely a grappling art. Okay? Sa totoo lang, kung marunong na kayo mag-gym, marunong kayo mag-crossfit, mga zumba-zumba na yan, mas nakakapagod pa yun kaysa jiu-jitsu session. Agree. Di ba na-experience yun Kanina. Parang bitin ka pa, parang gusto mo Parang pa nga gusto ko pa nga mga isang Kaya oras pa, di ba? kaya Kahit pa. 3 oras pa, kaya mo pa Nakakabitin. The last is, when you experience it, you will understand that jiu-jitsu is more of a mental game than Mas doon physical. ako napagod kanina. Doon ka maa-addict. Patalinuhan ng galaw dito Kasi Strategy nag-iisip ka, siya Ano nga ba yun? Paano mo ba siya Dahil pala mapipin? kamay ko nandun. Ay, nakalimutan ko yung paa pala. Yes. Paano mo siya Of course, may kasamang physical. Given na yun. Pero, yung mental element dito, mas nangingibabaw. Tama. Yan. Okay yun. Si Prof. Ako Si naman, ang expect nyo pag pumasok kayo sa jiu-jitsu, lulunukin nyo lahat ng yabang nyo sa katawan. Isa yun.
papasok dito, may pumasok dito, bodybuilder, lahat talaga nung katawan, 200 pounds. Laki talaga. So, may binugbog siya ng parang 120 pounds na guy. Okay, sa gym, akala niya, siya na yung siga. Binugbog ka ng payatot dito. Nununukin mo talaga lahat ng yabang mo. So, ang saying nga, leave your ego behind. Diba? Kasi walang malaki dito, walang malakas dito, wala ka naman technique. Malakas siya, mga first 1 minute, binubuhat niya yung bata. After 2 minutes, pagod na siya. Para na siya nalulunod. Hingal na. So, expect nyo, pag pumasok kayo ng jiu-jitsu, lahat ng yabang niya, lulunukin nyo. Lahat ng paniniwala nyo nung nasa labas kayo na kayo yung pinakasting na tao sa labas. Mawawala dito Lulunukin nyo pagpasok. dito yan. Ngayon, kabaliktaran naman sinabi ni Coach Pepo. Si Coach Pepo kasi, sabi niya, it's a gentle art. Ako naman, sa akin, expect to get hurt. Masasaktan kayo eh. Kung ayaw nyo masaktan, di mag-zumba na lang kayo. Di ba? Ganun na naman kasimple yan. Kung gusto nyo lang naman magpapayat nang hindi kayo masasaktan, mag-zumba na lang tayo. Di ba? Pero, it's called martial arts for a reason. In order for you to be good at it, you need to hurt or be hurt. Yun lang yan. Kailangan mo manakit at kailangan mo Masaktan. kasi kaya nga may tap eh. Ibig sabihin, Tama. masakit. Diba? So, expect to get hurt, expect to get injured. I will not sugarcoat it kasi, kumbaga, like sinabi nyo nga, yung podcast nyo, hindi nyo naman pinagkakakitaan yan eh. Ganon din kami sa jiu-jitsu, hindi naman namin pinagkakakitaan to eh. Passion project lang to, may kanya-kanya kami negosyo. Correct. So, I will not sugarcoat it. It's called martial arts for a reason. It's for you to hurt or get hurt. Tama. If you wanna get thinner in a different way, magbuhat kayo, zumba kayo, mag-aerobics kayo, hindi masakit. Pero ito masakit to. Kung ayaw niya masaktan, huwag kayong tumuloy Actually, dito. tama yung Huwag sinabi kayo ni- mag-martial arts. Tama yung sinabi ni Prof, no? Despite na it is the gentle art, it is jiu-jitsu, it is still a fighting system. And it is still full contact. So, expect na may chance na masasaktan tayo dito. Lalo siguro pag nandun ka na sa part ng competitive na ano na. Nandun ka Yun, na sa, for sure. Balian na ng buto. Iba na may talaga mga- dun eh. Nandun ka na sa Sana mga na. 6 months mo na nagtitraining. Actually, hindi pa ka sa competitive part. Nandun ka na sa araw-araw 6 months. Pag mga 6 months ka na, medyo magaling ka na yan eh. Sasabay ka na. Fluid na yung So emotion doon mo. na nararamdaman mo na yung mga Sakit-sakit. kasukasuan mo. Masakit na. Sa umpisa kasi medyo alalay Sa pa. umpisa, medyo first 1 month, baby ka pa eh. Pero first 6 months niya, inaano-ano ka na dyan. Balibag na kayo dyan. Ginajumble ka na dyan ng mga higher belt kasi marunong ka na rin eh. Oo. So yun lang. Parang Ah. kanina, di ba, napa-experience yung choke? Choke, tama. So, medyo alalay pa. Pero pag medyo naka 1 year na kayo, yung mga choke po binibigla sa na inyo, yun. ano na talaga. Para matatanggal na yung leg mo. Ganun. Kumbaga kasi yun yung totoong yun yung sitwasyon talaga Yes. pag nandun ka na sa fight talaga or dun sa competition. Yes. Well, ako i-relate natin kasi sa buhay, ganun din naman yung buhay eh. Sa una, 'di ba, parang medyo gentle ka lang. Pag itinapon ka na sa realidad, doon tayo magkakatalo kasi kaya madaming bata ngayon umaayaw eh. Kasi hindi sila sanay sa, alam mo yun, sa hirap. Yan. Kasi pag yun nga, i-reiterate ko lang na yung ibang mga bata, hindi man lahat, may mga tough din na bata ngayon eh. Pero mostly ng bata ngayon, so mga soft talaga ng, sorry pero medyo soft na talaga yung generation ngayon eh. Yeah. Hindi lahat, pero mostly, nasasaktan na nga sila sa words lang eh. Oo. Yung mga sorry pero yung mga pronouns. Oh, yung mga Diba? ganyan, Mga no? Politically pronouns, correct. politically, yung mga ganyan. Wala namang ganyan dati. Diba? Nabuhay naman tayo na maayos. Diba? Na ano sila, na kumbaga, na ang ano lang naman natin doon, 'di ba? Parang at the end of the day, respeto pa rin talaga sa isa't isa lang. Respect each other. Respect the preferences, pero it doesn't mean naman kung mukha ka talaga lalaki, tawagin kang ma'am or sir, di ba? Yun ang itsura mo eh. Pero respeto kita kung ano preference mo. Pero wag mo kong turuan na kung ano tatawag ko sa'yo, di ba? Or wag ka man ma-offend kung nagkamali ako ng nagkamali tawag man sa'yo kasi tawag, akala ko diba? lalaki ka eh. Oo. I-correct na lang siguro. I-correct mo lang ako properly, Naman. mag-adjust Oo. ako. Pero yung ma-offend ka at awayin mo ako. Or ipahiya. I'm offended, I'm a female, yung parang gano'n. Hindi Or, yan eh. choke kita eh. Oo, di ba? Ano yan? Yun kasi yung point, di ba? Parang kung ayaw mong na-offend, kumbaga, syempre, hindi naman lahat ng tao, kumbaga, Well-adjusted na well-educated, dito. well-adjusted. Kasi, hindi naman pinag-aaralan natin.
well, for me at least, hindi ko siya, kumbaga, on a day-to-day basis Pinagtutuunan ng pinapractice. pansin. Oo. Di ba? Kumbaga ako, I respect lahat ng kung ano man ang tawag. Ako, I respect Kasi syempre, yun nga, at the end of the day, kailangan natin isa't isa respeto. Pero, respeto din pabalik. Kung ba pwede mo, tama si si Coach Peps nga na, pwede mong sabihin, pwede mo ako i-correct in a nice way. Kasi wala naman ako intensyong i-offend ka. Oo. Not unless Kaya nga sarcastic sir ang talaga. tinawag ko sa'yo Oo. kasi respectful nga yung sir. Diba? Not unless may sarcasm. Oo. Di ba? Para safe mag-ano ng boss. Bossing. Ay, yung mga ganun nga. Bossing. Bossing. Walang offend. Oo. Walang ma-offend. Pero ayun, actually, sobrang ayun, una-una thankful kami na, syempre, na-share namin yung mat na, diba? Yung mat kay Coach kanina. Hopefully, kay Prof sa sunod, kasi tingin ko, hindi pa tayo sa level ni Prof Hindi naman. Sana yung mga anak nyo. Yun. Maturuan ko rin one of these days. Kasi yun talaga forte ko mga bata. Mga kids. So baga, lahat ng teens pinasa ko kay Coach. Lahat ng adults pinasa ko sa kanya. Okay. Hawak ko talaga yung mga maliliit. Mabata. Kasi yun ang forte ko Kasi binabase ko nga kasi ako hands-on na tatay ako Marami man akong ginagawa. Pero like, yan, yung sa opisina ko, may kama ako dyan. Diyan na sila natutulog. Paghatid, pagsundo na dyan kami maghapon. Gusto ko lang hands-on dad ako But sa talaga. tutoring sila ni Coach MC. Hands-on Hands-on dad ako Kami mag-asawa actually. So, kaya forte ko talaga yung bata. So, hopefully, soon, mga anak niyo, maturuan ko yan. Go, lapit May mo. ano pa, may 3 years pa. Ay, Oo. pwede ng 5, di ba? 5 2 years na lang. Daughter ko started 4. 4. So, Pero safe syempre, na anak ko siya. So, iba yung approach. Diba? Alalay nung prof yun. Pero, kung talagang, gusto nyong enroll, 5 years old, perfect na yan. Tapos, yung mga meals, kasi di ba kayo nagpe-prep kanina? Yeah, kasi may tournament sila sa Japan next week. Kasi Oo. competitors na. Kasi So, lalaban kailangan sila nyo talagang Strict yes. yung diet, Lalaban sila World protein, Championships calorie next week. count. Next week. So, pagdating sa bahay, paano yun? So, hanggang doon, ginaguide yung Yes. parents. Yung parents have to play a role. Kasi Yeah, big yun yung role mahirap, yun. hindi mo Yes. makikita Pag dito, kakainin nila yung kung ano yung prepare ni Kaya dito May kanina, kita mo, kinakain nila Jollibee. Pinapagalitan ko yung mga parents. Sige. Ayan nga, pinagtataka ko Ginagano bakit ko sila kanina, di ba? Tapos nakita nyo, anak ko, iniwa ako, fruits, grilled chicken. Pero, at the end of the day, syempre, bata yan Kailangan pa-feel natin sa kanila, bata pa rin bata sila. pa rin. Kung di naman overweight, di pakain mo na yan. Sa atin lang naman may effect yun. Yung mga oils Sabi na Pag tama. kumain ka Isang ng kain oils, mo ngayon, medyo masakit na yung batok mo, di ba? Tsaka mabilis tayong mag-gain ng yung mga Mas bata ang hirap naman, mag-lose. Mahirap talaga mag-lose seryoso. Yung mga bata naman, atleta sila, pero pa-feel pa rin natin, bata pa rin sila. Wag natin Enjoy pa rin. tanggalin sa kanila yung pagiging yung bata. Chicken Joy, napakasarap yun sa mga bata, di ba? Nagutom ako tuloy. Parang sarap ng Chicken Joy, no? Oy, hindi tayo sponsored ng Jollibee. Baka naman. Baka. Jollibee, baka naman. Jollibee, baka naman. Pero, well, gusto naman natin na mahaba pa talaga yung... Kasi tingin ko, dami pa natin pwede mapag-usapan talaga Part 2. Bakit hindi? Part 2, yung talaga puro pasana tayo kami ni Arwin, no? Any kumbaga words, ano yung mga gusto nyo i-share na sa mga viewers? Kasi ang viewers na nakikita natin is usually mga ka-age namin, yung mga mas bata. Actually, yung gusto namin kundi man namin sila ma-educate, ma-motivate namin sila. Kumbaga, ang dami kasing mga misinformation ngayon sa labas na parang gusto namin gamitin yung platform namin. Kumbaga maging safe na place siya para sa lahat. Open kami sa mga comments, suggestions, negative yan or positive. Kayo sir, anong mga, kumbaga pangit kasi ng term na last words no? Parang Oo nga, any parang last words? papadaw na Ikaw, Closing remarks. Coach Pepo. Closing remarks, no? Closing remarks. Ano, ikaw ba? Ikaw. Well, if we're talking about yung mga misinformation, masyadong broad para i-tackle yun, Correct. no? Just do your due diligence lang. Yep. At the end of the day, ang values is a matter of right and wrong. It's as simple as that. So just stay to the right. Correct. Okay? Ang buhay naman is a matter of passion. So find your passion and just continue at it.
Yun lang ang I-hone akin. lang yung craft nila. No? Yeah. Huwag niyo isipin yung pera. Kung talagang mahal mo yung ginagawa mo, darating yung pera dyan. Correct. Susunod na lang. Darating ang pera Tama. dyan. Kasi kung sisimulan mo isang bagay para sa pera, yung nabanggit natin sa podcast, wag mo na simulan. Oo. Kasi nagdadrive sa'yo pera, Oo. maglilid lang yan sa grid eh. Maamoy ng kliyente mo na wala, pera lang Neperama lang gusto. siya. Pera lang Tsaka gusto wala sa yung akin. authenticity eh, di ba? Yun, yung pagiging authentic. Yan. Tama. Yun yung akin. Si Prof, Naman, masasabi ko, walang tamang edad magsimula. Yan. ganda nun. Walang tamang Maganda edad yun. Ang magsimula. ganda nun ha. Oo. Tama. Kasi Kasi- tayo, di ba? Kasi meron tayo dito, mag-i-inquire, 40 years old na ako. Pero pa ka 52. Oo, meron 50 talaga? na ako eh. Tandaan nyo, may nagsimula nga, 17 eh. Oo. Nag-champion pa. Ngayon, blue belt na. Ngayon, Diba? blue belt Ganun, na. Wala, kahit hindi lang sa jiu-jitsu, kahit sa bagay. Diba? Wala namang tamang oras magsimula eh. Tama. Kahit Tama. yung, kumbaga, kasabihan nga, you have your own pace, you have your own time. So, kahit mag-asawa ka at age 80, di ba? May nababalitaan nga tayo, di ba? Tama. Inasawa niya, parang 1/4 na ng edad niya, di ba? So, walang walang tamang oras para simulan. Ang kahit, actually, applicable yung siya analogy. sa lahat. Oh, Business, sa lahat. studies. Oo, Love life. Love life, lahat. Tama, ang ganda. Magsimula ng pamilya, walang tamang edad eh. Kasi lahat tayo may pinagdaanan tayo kanya-kanyang. Pero di ba? yung love life, huwag naman yung masyadong bata. Huwag lang Ah, yun. tama, tama. Malay mo, estudyante mo ngayon, di ba? Hindi, Mamaya. magugulat ka kasi technically, yung half Chinese ako. No? So, yung lola at lola ko sa Chinese side, arranged marriage sila eh. From the childhood. From childhood kasi galing mainland. Yung lolo ko 19, yung lola ko 13. Oo. Kung pinasal sila. Bata yung So, lolo pwede ko, rin. no? Pero Pwede. malayo. Pero, ano pa rin, no? Kumbaga, hindi din ganun kalayo yung 6 gap. years old. Hindi, 19 to 12. To Ang 13. problema lang, sobrang bata ng 13. Sobrang bata nila Oo. nagpakasal. Pero noon Pero kasi okay pa yun. nag-workout. Nag-workout. Before, okay pa yun. Pero ngayon, huwag mo niyong gagawin 13. Yari tayo sa Hintayin nyo policeman. mag-18. So, yun lang. Walang tamang edad magsimula. Lalo na sa jiu-jitsu. Tama. Ang maayos na gym, kahit matanda ka pumasok, hindi ka ma-injure. Kasi alaga ka eh. Pero pag pumasok ka sa mga tawag namin doon, McDojo. McDojo. Oo, tawag namin doon mga McDojo. Yan. Pag pumasok ka ng ganyan at bigla kang binugbog, diba kaya nga mag-research. Tamang Due research. diligence ka rin. Tama. Mag-research ka. Sinong magandang team? Sinong okay na team? Sinong professional na team? Hindi yung nakita mo lang may gym sa kanto nyo, papasukan nyo na. Research nyo muna. Kasi, syempre, matanda man, bata man, ayaw natin masaktan eh. Tama. Diba? Ito nga, sabi ko nga, sakitan tong sports na to eh. So, pero kung paano ka alagaan, doon tayo. Lalo yung matanda, medyo fragile na, Oo. syempre. Actually, bata, matanda, pareho naman yan. Diba? Lahat naman na nagsisimula. Pag nagsimula, fragile lahat yan. Diba? So, mag-research kayo, sinong magandang team. Kami yun. Yan. Wala nang iba. Saan Medyo ulit yung advanced. location? Ground Unit floor. 1. Unit 1. Unit 1, Midway Court Building, EDSA Mandaluyong. Ipipinala Dojo din Garage. natin yan sa ano. Malapit Dojo Garage. kayo sa MaxiCare, no? Yes, katapat namin yung White Plains Shrine. White Yung Plains. shrine ng White Plains dyan sa So tapat. yung White across Plains kami. Shrine, northbound EDSA yun. Kami Southbound andito kami sa yan. southbound. Southbound. Natabi namin si Eco Fuel, Eco Oil. Eco Oil? Eco Oil, Eco Fuel yun. Tsaka madali makita yung building nila, unique eh, no? Concrete na. Yes, at may by next week, hopefully may malaki na tayo signage dyan. So Nice. kapag na-traffic ka sa EDSA, paglingkod mo makikita. May tama na. Dojo Nice. Garage. May Facebook din ang Dojo Ay, Garage ayun. and Instagram. IG. Follow nyo lang Follow din. nyo lang. Inquiries, doon nyo lang kami i-DM. Yes, follow Okay. nyo rin sila para ano. No, marami pang sunod. We're just Ano, no? doing this for you guys, adding value in terms of entrepreneurship and also values in life. Yan. So, yun. Thank you for watching.